50% ng populasyon natin ay mayroong diabetes. 45% ng mga may diabetes ay mayroong tinatawag na micronutrient deficiency o kakulangan. Halos kalahati ng mga diabetic patients ay kulang sa vitamin D na nagpapalala ng kanilang blood sugar. So hi guys, Dr. J and TikDoc. Maganda yung topic natin ngayon. Very interesting. It's about vitamin D deficiency. Hindi ko rin akalain dati na marami pala sa mga pasyente natin ay kulang sa vitamin D. Akala ko kasi kapag vitamin D, di ba, maarawan ka lang, vitamin D na yan. Nung bata pa kayo, di ba, sabi, anak, magpa-araw ka dyan. Magpa-araw ka kasi yung sikat ng araw, vitamin D. Pero marami sa atin ayaw magpa-araw. Ha? Takot maarawan, takot mainitan. Laging may payong, no? Or sisilong talaga para hindi maarawan. Kahit tropical country tayo, marami pa rin kulang sa vitamin D. And yan ang topic natin. Ano ang connect ng vitamin D at diabetes? So magandang topic. Pag-usapan natin. And bago tayo mag-proceed, request lang po. Por favor, pakipindot ang subscribe button, pakipindot ang like, pakipindot din ang share para mas marami tayong matulungan. And going back sa topic, based sa data, ang diabetes po sa buong mundo ay umaabot na ng 10%. At magbilang ka lang ng 20 years from now, ay magiging 12% na siya. So, ibig sabihin, sa ngayon, isa sa 10 na makikita ninyo ay may diabetes. Pero, pagdating ng 20 years from now, isa sa 8 lang may diabetes na. So, parami ng parami. Halos aabot na siya sa 1 billion na may diabetes in the next 20 years. So, malaking health concern yan. Kasi once na may diabetes na, magastos na maggamot. Di ba? Kasi kailangan mo mag-diet. Iinom ka ng gamot. Kailangan mo mag-exercise. Kailangan walang komplikasyon. So, medyo challenging. Challenging sa patient, challenging din sa doktor ninyo. Kaya, yung pag-usapan natin, ano ba yung makakatulong para mapababa din ang blood sugar kapag diabetic ka na. And, alam nyo ba na 45% ng may diabetes ay may kulang sa micronutrients. So, kulang sa sustansya. So, ano yung 4 major nutrients natin na kulang sa diabetes? Nandiyan ang iron, vitamin B12, nandiyan ang magnesium. Pero, ang isa sa kailangan tutukan natin ay yung kulang sa vitamin D. So, paano ba yan? Ano ba ang nangyayari pag kulang sa vitamin D? And, actually, ang vitamin D po, 2 beses natin siyang pwedeng makuha. Sa pagkain natin ng masustansyang pagkain, tulad ng itlog, gatas, mga liver, mga atay. Diba? So, yan yung mga source, mga tabanong bangus, yung belly, no? Yung mga fish oil, source siya ng vitamin D. So, kakain ka. Yung isang source naman, yung sa araw. Yung araw na yan, pag sumikat sa atin at tumama sa balat natin, nagpuproduce siya ng vitamin D. So, kailangan may 20 minutes kang paaraw. Yung talagang mataas yung araw. Kaso, mainit naman. Di ba? Baka nung mag-collapse ka, mag-heat stroke. Dok, mag-heat stroke ako niyan. So, hindi mo alam kung saan pupunta. Di ba? Pero isa lang certain tayo. Kulang tayo sa vitamin D. And ano nangyayari? Kapag kulang sa vitamin D, study showed, may mga meta-analysis po niyan, ibig sabihin, hinanap nila yung mga trials, mga clinical studies, at nagpapatunay na kulang sa vitamin D ang mga diabetic patients. At bakit siya kulang? Nakakatulong palang vitamin D sa pag-release ng insulin. Pangalawa, nakakatulong pala ang vitamin D para bawasan ang insulin resistance. So ito po kasi yung dahilan kaya may diabetes. Kulang sa insulin,
O kaya kung may insulin ka, merong resistance. May kontra sa insulin mo. Yung dalawa na yan, ina-address yan ng vitamin D. Okay? Ganun pala yun. No? At pangatlo, nakakatulong ang vitamin D sa inflammation. So, kasi sabi na, nakalink ang inflammation sa diabetes. So, kaya kapag may vitamin D ka, less ang inflammation. May panglaban ka. Kaya ang vitamin D, importante din yan sa immune system. Kaya binibigay din yan dati, nung panahon ng COVID, para tumaas ang immune system mo. So, tatlong bagay na nakakatulong ang vitamin D. But wait, there's more. May pag-aaral pa na, alam nyo yung, di ba, pag diabetic ka, may sugat sa paa na hindi gumagaling. So, marami tayong patients na nagpupunta sa clinic, Doc, may sugat ako sa paa, hindi gumagaling. So, alam nyo ba na pag nagbigay ka ng vitamin D sa mga may sugat sa paa na hindi gumagaling, mas lumiliit ang sugat, mas mabilis gumaling. So, meron ding anti-inflammation at napapagaling niya yung mga sugat, yung mga diabetic foot ulcers na tinatawag. So, ibig sabihin, maraming tulong ang vitamin D. And baka kayo kulang sa vitamin D. So, pa-check sa doktor ninyo. Pakitanong, Doc, sabi nung ni Tik, Doc, ay marami daw ang may kulang sa vitamin D. So, pa-check naman ako ng vitamin D and pakakailangan ng supplement. Usually, ang binibigay na supplement dyan is yung 800 IU or 1,000 IU. Pero you can go as high as 4,000 IU na capsules. Pero kailangan may konsulta pa rin ng doktor ninyo. You have to go back to your doctor para ma-advise kayo kung ano ba yung tamang vitamin D na supplements. So I hope malinaw ang lahat. Okay? Everything is clear? Kung may tanong medical o may nararamdaman, ang tanong ng bayan, what to do? Dr. J.